Yun mga kawild, dito tayo ulit sa tribo. Bumisita ulit kami dito kasi meron daw na malawak na kaingin si Kapitan Celso. At meron tayong ibibigay sa kanya na tulong para sa kanyang pagkakaingin. Taniman niya lahat ng tag-init mula sa ating buting sponsor. At ang sabi sa amin, dito rin sa pinakaibabaw ng malaking bundok na ito, bundok nakapisto sila. Kaya samahan nyo kami mga kawild, tingnan natin kung ano yung tatanim doon sa kaingin para tayo makakatulong at makita nyo rin kung paano sila nabubuhay sa pagkakaingin. Marami kasi ang nagsasabi na yung mga tribo daw, mga native tribes, hindi marunong magtanim. So ipapakita namin sa inyo ngayon. Hindi pa namin tiyak kung ano yung dadatnan natin doon, pero papakita natin sa inyo ngayon kung paano sila naghahalaman at kung gaano kalawak yung ginagawa nilang taniman. Let's go, samahan niyo po kami. Salamat po pala doon sa buting sponsor na nagpadala ng tulong na magagamit natin ngayon para doon sa taniman nila. Taniman ng tribo. Let's go mga kawild. Vamos. Okay tayo. Pagod. Ganda. Ang taas ay ang bundok. Nasa babaw na talaga tayo. Pero ang dito na sinatap. Isubulin sila dito. Nagayon di mo to. Ano gagawin nyo ngayon? Oh, ganda ng taniman. Talaga. Para tayo nasa ano mga kawild, Baguio. Ganda. Okay. Mga bata, mga kawild. Hello. Kap, magayon mo to. Oh. Nakahuli ka ng tigri. Tigri yan, tigri. Ay, pagi. Sarap niyan. Nagdaan kaninang may nagdaan kaninang may tinda ng pagi. Pagi. Tingnan daw nila. Parang tiger pala ito. Kaya nakabili ng pang-ulam. Parang may kalakihan na yun. Kapano? Malaki-laki. Kulati na yun. Pagi. Ang ganda naman ang laman niya. Malambot pala ang laman niya. Ano? Malambot. Balat lang pala makunat. Kara namin to. Ano na kayo ng tigri? Parang masarap yung mga kaway. Niluluto ni Kap. Anong luto niyo po niyan, Kap? Kukunutin ito, tatanggalin yung Di ano. malunggay po ang ano niya, Oo. katapat. Ay di, yung alagaw. Alagaw. Ayan o. Ayun po. Kalaki pang pandong ito ginagawa niya ate. Di ginugulay pala yan, Pi. Alagaw. Gulay ito, masarap ito. Yan lang kasi nalagay namin sa Alagaw. Wild. Malaki na yung Kap. Patay pa. Nakalaw kay dahon ng alagaw. Yan o. Kala ko kung anong ginagawa natin dyan sa dahon. Atin ka sa mga kawal, pag karniwal na kasi pagpunot, dahon ng sili, kaya ay malunggay. So, dito sa tribo. Alagaw. Ayun yung puntak mga kawal, kung kilala niyo yung kahoy na alagaw. Pero mamaya, gahanap tayo ng dahon ng alagaw, o ng punong alagaw, kung anong klase. gulay na ito, gamot pa. Sipon. Lalagain mo lang ito, iinumin mo. Gabot sisipon, may ubo. Di bukod sa gulay po, nakatulong pa sa kalusugan. Nakakatulong pa sa kalusugan. Wala naman kung ano yan, walang Wala naman. lasa. Wala naman. Pag nagkakasakit na yung mga bata na yun, ito lang, napainom mo. Alaga po yan. Nalaga. Dahon po, ano, kasama yung parang. Dahon, tapos yung dahon bulaklak. Alak-alakin mo lang siya. Laman siyang lasa. Ano po yan? Parang tubig lang. Yan talaga ang ginalak ng matagtubo. Kaya mas sila makakulang. Marasputik talaga ang pagkain ng mga
ating mga kawain. Bibili pa tayo sa palengke. Pero sila, yan o, mga palawak kung ano mga daon sa gubat. Parang ano na yan, herbal. Ano? Ito po yung yung puno ng alagaw. Ito. Ito po yung pinukunan po namin ng panglahok sa sa mga pang-ulam na yung malalansa. Ito po yun. Ito na yan yung pirasong dahon. Ito pong bulaklak na ito ng alagaw, ng mga ganito pa lang. Yan po ang kinukuha po namin nilalaga sa pag may mga ubo ang mga bata. So maraming benepisyo ang dala ng alagaw. Pwedeng pambata, pwedeng pang matanda. Oh, hindi lang pala gulay ano. Hindi lang gulay. Talagang marami tayong natutunan mga ka-wild sa tribo ng mga alternatibong herbal at gulay. Malalaki pala ang ng puno. Nagdudurog na lang yan. So yan po pala kap na alagaw, diretso na pantanggal ng lansa. Oo. Pag walang luya at saka tanglad, alagaw ang nilalagay namin para diretso na yan. Wala kang malalasa na yung malansa. Mm. Sa mga sa mga ganitong pang-ulam na malansa, pag walang ganitong at mayroon namang katmon. Katmon, Oo, yung katmon, dahon din po. hindi yung bunga. Pantanggal din yun ng lansa ng mga isda. Diretso pang-asin pati yun. Diretso asin yun. Maraming alternatibong mga kawat sila ginagamit. Ayon kay Cap Celso, meron lang silang panahon kung kailan sila nagkakaingin, kung kailan sila nagtatanim. Sabi niya, kapag tapos na sila sa gawain nila dito sa kabundukan, yun naman ang panahon nila para magtanim sila. Kasi ayon sa kanila, halos yung kalakang bahagi ng kabundukan dito sa lugar na ito, mga tribo ang trabador ng mga may-ari ng lupa sa Niyugan. Sila yung naglalaga, sila yung nagkukupra, iba pang mga gawain sa gubat, nagtatabas. Kapag natapos na daw nila yung mga panahong iyon ng kabisihan nila, saka naman nila
inaasikaso yung mga kaingin nila, taniman. Kaya nakikita natin mga kawild ngayon kung gaano talaga sila kasipag din para makasurvive sila sa araw-araw. At ang totoo, itong kaingin na ito na natitisan ni Kap ngayon, hektarya ang lawak nito. Kaya nga pinoproblema ni Kap kung saan daw siya kukuha ng maraming binhi para mapuno nitong taniman. Meron tayo ditong isang sponsor. Salamat po kay Ma'am Lynn CBD doon sa pinadala niya pong tulong. Malaking bagay po yun kay Kap Celso para dito sa taniman ng tribo. Yan, bahala siya kung anong binhi ang bibili niya noon. Mamaya isasama natin siya sa baba para makapili siya ng binhi na itatanim niya dito. At ang isang gusto niya sana itanim daw dito ay mais saka yung kamuting bagin. Kaya lang yun daw ang binhi na hindi niya pa alam kung saan niya kukunin. Yung iba raw na binhi, marami siyang mapagkukunan. Yun, kaya paglipas ng mga ilang buwan mga kawild, bibisitahin natin dito kung gaano nakaganda itong lugar na ito. Ayan. So sana maintindihan ng ilan dyan natin sa mga manonood, mga bros. Sana maintindihan nyo po kung bakit kailangang magkaingin. Kasi sa napakahirap ng buhay sa ngayon, napakamahal na bilihin, mahirap ang hanap buhay. Kung hindi talaga magtatanim, ang tribo, mahirapan silang makasurvive. At ano to, hindi lang ang tribo ang nahihirapan makasurvive sa mga panahon natin sa ngayon. Marami talaga ang kapos sa buhay sa ngayon. Kaya nagpapasalamat tayo doon sa mga masisipag nating mga kababayan na hindi umaasa sa gobyerno para mabuhay. So, itong piece natin mga kawild. Tingnan nyo kung gaano kalawak yan. So, gandun. Nasa ibabaw tayo ng bundok. Medyo lang naapektuhan yung dahon ng niyog nung magsunog siya. Kasi siyempre sa kapal ng damo, hindi pa naman kataasan yung 20 ng niyog na yun, inabot pa yung dahon. Pero hindi naman yung mamamatay kasi yung talbos niya, green pa naman, makakasurvive pa yan. At ayon kay Kapitan Celso, pagkatapos na magtanim ito, kumbaga napuno niya ng tanim, yun naman daw ang panahon para maghanap sila sa kagubatan ng mga pulot. Panahon naman daw yun para mag-harvest sila ng pulot pukyutan. Kaya naiintindihan natin ngayon yung parang step by step ng routine ng tribo taon-taon. May panahon sila para lagasin yung mga niyog ito doon sa mga lupang alaga nila. Pag natapos nila yon, saka sila magkakaingin para sa pamilya nila. Pag nakapagkaingin na sila, itong mga susunod na mga buwan, panahon naman daw yon para mag-harvest sila ng mga pulot pukyutan sa kagubatan. So siguro pag nag-harvest sila ng pulot pukyutan dyan sa mga kagubatan ang dati nilang ini-area, baka makasama tayo sa kanila. Kaya nakikita natin kung gaano rin kasipag ang tribo para makasurvive sila sa napakahirap na buhay ngayon sa panahon natin. Pagkakaingin ka ni po kuya, kaingin. Kaya ano po ngayon mga kapal, Ito na ako ng tanim. season ng pagkakaingin ng mga manidi ngayon. Meron ka na po mga binhi, pantanim. Yan ang wala sa akin. Mais, Kahit pula. kahit pula pwede na. Ano po ang mas maganda, pula o puti na pantanim Ha? na mais? Pero nagtanaw ko doon ng mais. Ang ganda ng ilang ano lang yun. Tampok na Sa- botil. Sa kung buti lang. Oo, dyan Oh, Ang ginawa ko ay para bantayan ko dito. Nung magkaroon ito ng puso, yung gabi-gabi ako na tulog, alam mo, ibang tao pag natulpan, Oo. yun. oh, Kaya binantayan ko dito. Kaya pag ako may sakit naman, dito ka matulog. ko yan. Oo. Kaya bibigyan natin mga kawel si kuya ng mga binhi din para makatulong tayo sa mga kartubo. Magkaroon sila ng pagkain ngayong taggutom. Inauna ko lang ito at lalagpas ko yan din. Oo. Ibang binhi po, halimbawa sitaw, meron ka na. Yan ang wala pa. Wala ka pa rin. Wala akong sita. Kalabasa. Kalabasa. Bakit kung maganda ng kalabasa? Pero Ah, ikinita malambot na lupa. Malambot. Balik ng awan. oo. Ano pong meron ka na dyan para malaman namin ang bibili namin? Ay, wala.
Walang-wala ako ng ganyan. Ah, wala. O, sige, bibilang ka po namin. Anong variety po yan ng kanggos, kuya? Ha? Anong uri? Ito yung tinatawag namin yung katsupa. Katsupa? Mm. Ano pong pagkaiba niyan sa ibang kanggos? Ang pagkakaiba ng ganitong katsupa, tapos yung ganito, Yung natural. yung natural, ito, pag isang taon na, ang laman nito, ano na siya, hindi na pwedeng lagain. Oh, matigas na. O, at yung laman nito, madali bagang malaas. Pero Oo. ito, hindi, Ay, iba pala yung katsupa. iba ito. Meron po kayong ano dyan, tradisyon para malaki ang laman pagtatanim ang mga katubo. Ay ako, mayroon akong kanting lang sa pagtatanim. Pag gusto mong malaman ang ganito, kanggos, yung pagtusok mo sa lupa, Mm. medyo paganyan ang mo, daliri mo. Ah, kasama. Oo, para marami ang laman yan. Ah, ganun pala. Mm. Sa kamuti, meron din po. Kamuti. Kamote, mayroon din. Ano po sa kamuti ang tradisyon para malaki ang laman? Sa kamote naman, iba naman sa kamote. Yung iba, yung tatanda noon, Nakatubo. mga kasusubo. Ang style nila pagka yung naumpisa ng pagtanim, ano pa, yung medyo madilim-dilim pang Madaling araw pa. madaling araw. Nauna na yun sa ganyan, kainin. Tapos ang unang tatanim niyan, yung lalaki. At ang ano yan, para ang laman malalaki, bilog. Mhm. Kaya lalaki ang unang nagtatanim yan. Tapos yung ang pang lagay niya nila sa parang unang tanim nila ng ng kamuti. Parang yan, nasama yung bayag nila. Ah, Ganun yan. siyasama po ang Oo. ano. Yung una lang naman. Yun lang naman. Yung mga sumunod, hindi Oo. na. Yung unang lang naman yan. Kaya iba-ibang tradisyon pala mga kawail sa pagtatanim. Sa kanila, para malaki, kasama pala yung log. Oo. Sa pag binabaon. Pero Hindi lang. Sa una lang naman. Sa una lang naman. Oo. Ito mga kawild, marami na siyang naitanim na makabuting kahoy. Ba dyan? O ba doon? Pag ano, naman daw ngayon tataniman yung pag ganyan, pero kabuting kahoy pa rin. Mga gaano karami cup na kamuting kahoy ang plano mong itanim ngayon? Itong season na ito ng pagtanim mo. Kung pwede nga sana, mapunuan ko ito lahat ng kamuting kahoy. Itong area ito, pag ano, Yung kabaak, naman kamuti. kamuting bagin. Mm. Hmm. So matagal-tagal lang konsumo ng pamilya yon pag napuno mo ito. Oo. Ang lawak ay. Ang estimate ko mga kawild, 2 hectares itong mga 2 hektarya ano kap? Kasi nilakad ko hanggang sa baba ay ang layo ay. Mga 2 hectares mga kawild itong kaingin na ito ni Kap ngayon. Diyan naman si Kuya Raul sa kabila. Diyan naman siya nagkakaingin. Yan. Kaya ang sarap ng hangin dito mga kawild. Walang ubos ang hangin. Para nga naman hindi sayang ang space, dapat may tamang distansya, no? Ang kagalingan mga kawild sa kamuting kahoy, kamuting bagay, ang daling linisan. Pag mais siya, ang hirap. Pag mais yung pinya, ang hirap magkamas.
Lawak ng tanawin mo rin mga kawain. Iya, sarap. Magayon di kinunot. Iya tende. Magkaswade. Kalipad man siguro ng doon. Anong tawag sa inyo sakap sa salo-salo? Yung ano po, Ah, Pasay-sayo. tayo-sayo, Ayan. Sayo-sayo. budol fight. Oo, budol fight. Sa salita namin, pasasayo. Tayo-sayo. Kaon na ray. Ano, sila? Tikman natin itong dahon agad. Sila ate. Ate. So, tikman natin mga kabayan yung dahon. Dahon una. Ano lasa? Parang dahon ng ano, ng kanggos. Tama no? Mm. Taon, igan gulay kasalak alagaw. Alagaw. Tinanggal ng alagaw yung lansa nung pagi. Noon pala panahon kap, ito talaga ang pangtanggal nyo ng lansa. Oo, ito talaga. Kalibasa. Kahit yung tilapia, yung karpa, Ganun din. kahit anong klase, yung dalag. Oo. Wala nang kinuha namin. Pag walang ganitong alagaw, yung bunga ng katmon. Mm. Mm. Kahit kap sa ginataan. Oo. Kahit, Ang purpose noon, pangtanggal ng lansa talaga. diretso asin na yun. Diretso asin na. Kahit mausay may beach doon. Buras ng ulam. Walang kalan sa lansa. Kaya nga, kahit sa amoy ay wala. Bros, ito na yung dahon ng alagaw na alternatibo nila sa malunggay. Anong kasing lasa? Malambot din palang sarap. Sarap pa talaga. First time ko mga kawal makatikim ng andaw kay alagaw. Yung tibig o tabog, tikman ko na yun. Dati nagluto din talaga ako noon. Yung ginagamit ang pino. Pero mga kawal talagang ano, yung langsa niya, tama yung sabi ni Kat, tinatanggal nun yung langsa. Pag hindi mo nga alam na pagi, hindi mo isipin pagi kasi yung amoy niya wala na. Oo. Ayos talaga. Maraming salamat po kay Ma'am Lynn CBD sa tulong po na pinadala nyo para sa tribo. Makakabili na raw si Kap ng binhi na plano niyang itanim dito. Kasi marami pa siyang binhi na gustong itanim kaya lang wala pa siya. Pero mayroon na pala ibang binhi na binigay din sa iyo nung isang isang organisasyon din na tumutulong din sa tribo. Mayroon siyang mga binhi doon na binigay. Pero sabi ni Kap, pag panahon ng medyo pumapatak na yung ulan, saka mo may tatanim. Malayo sa tubig ito. Malayo. Mga butong gulay daw yung mga kawail, kaya lang nangailangan ng tubig pandilig. Kaya ngayong panahon ngayon nagdami pang init, hindi niya pa maitanim dito. Pero yung iba, yung uti-uti ni Kap na itanim. 5,000 mga kawail yung tulong mula sa ating buting sponsor. Maraming salamat po. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Tapos plano ni Kap, sasama sa atin ngayon pagbaba, papuntang bayan para makabili siya ng binhi. So Kap, para sa inyo po ito. Maraming salamat po sa
sa nag-sponsor nitong pambili na ito ng pantanim. At siguro makakatanim na po kami ng ng mga mais. Bibili ko po ito ng pantanim na mais at ibang pang mga pantanim na piling itanim dito sa sa kaingin. Maraming salamat po, Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, at naunawa po ninyo yung aming kalagayan dito na nagkakaingin. Yun po ang po namin, ang malaking pinoproblema po namin kung saan po kami kukuha ng mga katulad ng pananim na mais. Ngayon po nagpadala po kayo ng pambili ng pantanim. Ibibili ko po ito ng pantanim para makita naman po rin yung aming rito. Pagsisikap para magkaroon po ng mga pananim. So, pagka tumutubo ng mga kawal, yung mga binhi ni Kap, bibisita tayo uli. Tingnan natin kung gaano kaganda dito. Kaya muli po, maraming salamat po sa ating buti yung mga sponsor na patuloy pong nagpapakita ng pagkabukas palad at pagpapahalaga sa ating mga katutubo. Maraming salamat din po sa inyong mga kawal sa patuloy yung pagsuporta at panonood sa aming mga video. Lagi po kayong mag-iwan ng like saka ng comment. Kung bago naman po kayo sa aming channel, paki-subscribe na rin po kami. Maraming salamat po. Okay.